After 9 years sa wakas, nagkita na ulit kami ni Inday Mimay ng New Zealand. Hindi dahil sa kanya, wala ako sa mundo ng vlogging ngayon. Kaya naman tara, panoorin mo nga ito hanggang dulo para malaman mo ang aking kwento. Baka sakaling mayroon ka nga rin matutunan dito. Hello mga bishi! After 9 years nga simula nung pumunta si Inday sa New Zealand, ngayon pa nga lang ulit kami magkikita at grabe mga bishi, sobrang sarap sa feeling dahil yung isa sa taong tumulong sa akin para ako nga ay matuto mag-vlog, eto nga't nakakasama ko na. Alam niyo ba mga bishi na si Elmira o mas tinatawag namin na Mimay ay classmate ko nung ako ay high school. Ang wela ng babaeng ito at kapag siya ang kasama mo, hindi talaga mauubusan ng kwento, wala kang gagawin kundi tumawa ng tumawa dahil sobrang funny talaga niya. Nalaman ko nga na siya ay umuwi dito sa Mindoro, agad-agad nga ay chinat ko siya para kami ay magkita. Tuwa lang dahil kahit sobrang tagal na naming hindi nagkita, eto pa rin yung Elmira na kilala namin na sobrang kwela at napakaraming kwento. Alam niyo ba mga bishi na kung hindi dahil kay Mimay, wala ako sa mundo ng vlogging. 2 years ago nung simulan ko nga ang pagba-vlog at alam niyo ba dun sa kauna-unahang video ko na in-upload, nag-chat agad siya sa akin. Nagsimula kasi akong mag-vlog, 3 years na siyang gumagawa ng video, ibig sabihin matagal na siya sa sirkulasyon ng pagba-vlog. Naman napakarami kong tanong sa kanya at lahat yun ay nasagot niya. Grabe mga bishi, minotivate niya talaga ako, na-inspired talaga ako sa bawat kwento niya, lalo na kapag nagsasabi siya sa akin na eto ang kinita ko sa isang video, ganito ning ang kitaan dito. Yun talaga ang nagtulak sa akin para ituloy-tuloy ang paggagawa ng isang vlog. Sabi ko nga sa inyo, nung sinimulan ko itong pagba-vlog, hindi ko goal ang sumikat. Ang goal ko nga ay kumita. Bonus na lang na sumikat ako, pero ang goal ko talaga is kumita ng pera. At kung hindi dahil talaga kay Inday Mimay ng New Zealand, nako baka tumigil na ako kasi sobrang nakakadismaya dahil kapag nag-upload ka ng video, halos walang nanunood. Pero lagi niyang sinasabi sa akin, Neng, may manood at wala, dapat magpatuloy ka. Una, napakahirap talaga, pero pagtagal, magagamay mo na din yan. At eto na nga mga bishi, o diba? Kung hindi niya ako ging motivate, nasan ako, naandoon pa rin, tumigil na siguro. Kaya naman, sobrang salamat talaga kay Inday Mimay ng New Zealand. Kung hindi niya talaga ako minotivate, nako, baka tumigil na ako dati pa. Kasi sobrang dami ko talagang tanong tungkol sa pagba-vlog, paano ang ganito, paano ang ganyan. Ay naku mga bishi, siya talaga yung takbuhan ko. Napakadami ko talaga natutunan sa kanya. Kaya naman sa lahat ng taga-subaybay ko, pakilambing din naman po si Inday Mimay ng New Zealand. Pag pinanood niyo yung vlog niya, nako baka manaba kayo dahil puro pagkain din ng kanyang sinishowcase. Sa mga vlog din kasi niya, pinapakita niya kung ano ang totoong buhay ng isang OFW. Hindi na nga kwento niya sa akin kung ano nga ba talaga ang totoong buhay ng isang OFW. Kasi diba, tayong mga Pinoy, kapag may nakikita tayong OFW, feeling natin ang dami-dami nilang pera, feeling natin ang yaman-yaman nila. Pero kabaliktaran din pala nun mga bishi, yung totoong buhay nila doon. Tanong ko nga siya kung ano nga ba ang buhay nila doon. Totoo nga ba na marami talagang pera kapag isa kang OFW? At eto nga yung sagot niya. Hindi porket nasa abroad ka, may pera ka. Kasi nandoon ang trabaho. Pero yung buhay, parehas lang sa Pinas. Trabaho lang talaga. Anong pinagkaiba ng nasa abroad at nandito? Dito, masaya. Tagal ko na gusto mag-uwi. Kung hindi nga dahil kay Inday Mimay, baka wala eh. Baka naloka ako sa abroad. Makalungkot kaya doon. Nung unang dating ko doon, grabe yung pagpunta namin doon kay Mr. Para kaming uuwian, aalis siya, uuwian niya kami, tapos babalikan niya. Parang kaming sa nakakulong. Yung unang yung mga buwan mo sa New Zealand? Kasi parang trabaho, bahay lang talaga. Yun lang yung buhay doon. Depende na lang kung ano ba na magyayakagan yung mga kaibigan, mag-alis baga. Sabi holiday, mga ganon. Doon kasi yung mga holiday. Pero hindi rin talaga lahat ay may pera. Hindi rin kasi dollars doon eh. Kung sumahod ka na 1,000 doon, bahay, kalahati na. Meron pang expenses ka. Ay, ano pang pera? Maintenance pa. Wala na. Wala nang pera talaga yung negative. So kaya ka nakauwi dahil... Ha? Sa pagbablog? Kinikita mo daw. Nakaipon ako. Pero kung hindi ka nag-vlog, mga ilang years pa siguro bago ka makauwi. 15 years nakauwi ako. So ibig Wala sabihin, talaga. halos wala din talaga natitira sa... Wala. Pero yung mag-asahod si Mr. Yun nga, kunwari 900. Ang bahay namin ay 930. Ay, negative pa! So dapat talaga mag-asawa ang nagtatrabaho. Mag-asawa talaga. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng haya-haya ang asawa doon. Dapat ay magtulungan baga.
Sobrang dami nga naming napagkwentuhan ni Inday Mimay at para sa mga may balak pumunta ng New Zealand, gagawan ko na nga lang po ng bukod na video ito para naman mas malaman nyo kung ano nga ba ang totoong buhay nila doon. Rinig ko din kasi yung kwento niya, mas nauunawaan ko na kaya pala sobrang daming OFW na nagbo-vlog. Hindi dahil gusto nilang kumita ng pera, kundi gusto nilang aliwin yung kanilang sarili dahil sa pagbo-vlog, naaaliw din talaga sila. Kasi ito sa paraan nila para makalimutan nila ang lungkot sa tuwing naiisip nila yung pamilya nila dito sa Pinas. Tapos nga namin pumunta sa Dekalidad, sumaglit nga kami dito sa aming school nung high school, ang Santo Niño School of Rojas. Nakakahiya, sinabi nga niya sa akin na kami daw ay sumayaw at eto nga mga bishi, kahit hindi ko alam yung steps nito dahil napapanood ko lang naman sa TikTok, eto nga't ginawa namin. Inday Mimay nga ang iyong kasama, madadala ka talaga sa kanyang energy. Sobrang napakamasayahin talaga ng taong to. Kahit nga nandun na siya nakatira sa New Zealand, napaka-humble, napakabait, hindi pa rin siya nakakalimot. Kaya mga bishi, pakilambing na lang din po si Inday Mimay ng New Zealand. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!